pagbagsak ng eroplanong Air India. Nadiskubre na kung bakit ito biglaan na lamang pong nahulog matapos po itong lumipad. Ano ang katakot-takot na nadiskubre? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang matinding revelasyon kung papaano nga ba bumagsak ang Air India. Na nakaraan lamang mga sangkay, sumabog ang balitang ito at katakatakang nahulog ito mga sangkay. Ilang sandali lamang o ilang segundo lamang matapos po itong lumipad. Ang eroplano mga sangkay ay number 1 na pinaka-safety na sasakyan. Bibihira lamang po mangyari mga sangkay na magkaroon ng problema. Subalit kapag nagkakaroon naman ng isang problema, talaga nga namang katakot-takot ang nangyayari. Taong 2025, pagpasok po sa taong ito mga sangkay, nabalitaan po kaagad ng buong bansa at ng buong mundo ang iba't ibang klaseng balita tungkol po sa mga nagkakahulog. Nagbabagsak ang mga eroplano mga sangkay. Mula po noong December 2024, sunod-sunod po na mga pangyayari. Mga eroplanong nagkakaroon po ng failure mga sangkay at tumahantong sa hindi magandang pangyayari. Hindi ko alam mga sangkay kung ano ang misteryong dulot ng taong 2025. Pero malinaw po mga sangkay sa ating mga mata ang mga balita na ating nakita at narinig. Sunod-sunod po ng mga sasakyang panghimpapawid ang nagbagsakan. Ito man ay jet fighter, eroplanong may mga pasahero, mga private plane, helicopter. Sunod-sunod po mga sangkay na nagsihulog sa taong 2025. Bibihira po ito mangyari mga sangkay sa isang taon. Dahil kung meron man pong nagaganap na mga hindi magandang pangyayari sa mga sasakyang panghimpapawid, bibihira lamang po ito mga sangkay. Imagine na ikaw po ay sasakay sa isang eroplano na sinasabing pinaka-safety na sasakyan. Lilipad patungo sa iyong destinasyon. Dala-dala mo ang iyong pangarap. Dala-dala mo ang isang expectation papunta sa lokasyon na iyong patutunguhan. Masaya kang nagta-travel. Masaya kang nasa flight. Ngunit bigla pong nagkaroon mga sangkay ng failure habang ikaw ay nasa himpapawid. Hindi ko ma-imagine mga sangkay kung gaano nakakatakot ang kaganapang ito na kung ikaw ay nakasakay sa isang eroplano mga sangkay at magkakaroon po ng isang pambihirang pangyayari. Kung minsan mga sangkay sumasakay po tayo sa mga eroplano na nagkakaroon po ng turbulence. Kapag mayroon pong turbulence, paggalaw ng eroplano na matindi habang ito ay nakalipad, kinakabahan na po tayong lahat. Nagdadasal na naway maging safety ang inyong flight at makarating sa inyong lokasyon na patutunguhan ng maayos na kalagayan. Ngunit mga sangkay, sa isang pangyayari, nito lamang, ang Air India ay biglaan na lamang pong nahulog matapos po itong lumipad. Ang eroplanong ito mga sangkay ay may sakay na napakaraming mga tao, maraming mga pasahero at mayroon lamang pong isang tao na himala at katakatakang nakaligtas. Subalit mga sangkay, ang kanyang kapatid na kasama ay hindi po nakalusot sa isang katakot-takot na pangyayari. Ang eroplanong ito, sakay ang napakaraming pasahero mga sangkay. Nung mag-take off po ito, lumipad patungo na sanang London. Ilang segundo lamang, bigla pong pumatok ang isang balita sa international. Bumagsak ito. At ayon po sa opisyal na report, ang mga sakay neto mga sangkay ay pumanaw sa bilang na 242 katao. At mayroon pong 19 others on the ground na nadamay mga sangkay. Bumibilang umano mga sangkay ang mga pumanaw sa 260 katao. Isa sa mga nakakaiyak at matunog na kwento patungkol po sa mga pasahero na sumakay o sasakay sana sa eroplanong ito ay yung pamilya mga sangkay mula sa India na sila po sana ay mangingibang bansa na at doon na po maninirahan. Dala-dala po ang kanyang buong pamilya at ang matinding pangarap mga sangkay na sila ay bubuo ng isang masayang pamilya sa ibang dako. Dala-dala po ang kanilang mga pangarap sa eroplano na yon.
Ngunit sa kasamaang palad mga sangkay, katakot-takot at nakakalungkot ang pangyayari. May isa naman pong babae, mga sangkay, na matindi ang kanyang pagka-disappoint nung siya po ay maiwan ng eroplanong ito. Grabe ang kanyang disappointment, mga sangkay. Ayon sa report, nung siya po ay na-interview, nainis pa raw po siya sa kanyang sarili sapagkat siya po ay hindi nakahabol sa flight na ito. Sising-sisi po siya kung bakit hindi po siya nakarating ng mas maaga. Ngunit kalaunan nabalitaan na lamang po niya sa airport ang katakot-takot na pangyayari sa eroplanong ito. At agad, mga sangkay, napaluhod siya. Napaiyak na lamang, mga sangkay, sapagkat hindi niya po akalain na ang pangyayaring yun, kung papaano po siya na late, yun pala ang magsasalba sa kanyang buhay. Dahil kung nagkataon na maaga siya na nakarating sa airport, malamang sa malamang kasama po siya, mga sangkay, sa mga taong pumanaw. May dalawa naman po, mga sangkay, na miyembro ng LGBT na kung saan nakakuha pa po sila ng mga video sa airport. Masaya po silang nagkwekwentuhan sa video at wala po silang kamalay-malay na yun na pala, mga sangkay, ang kahuli-hulihang upload ng kanilang video. Dahil after po, mga sangkay, na lumipad ang eroplano, naganap nga po ang katakot-takot na pangyayari. Ilan lamang yan sa mga nakakaiyak at nakakakilabot na istorya sa mga pasahero ng eroplanong Air India. At ngayon, mga sangkay, lumabas ang report sa investigasyon na na-publish noong July 12, 2025. Nakita daw, mga sangkay, ang isang pambihirang pangyayari bago po maganap ang disgrasya. Nakita, mga sangkay, ng mga investigador o nananaliksik tungkol po sa pangyayaring ito. Sa black box na hawak nila mula po sa eroplano na ito, dinig na dinig, mga sangkay, di umano ang pagtatalo ng mga piloto at ang rason ng pagbagsak, mga sangkay, matapos po ang ilang segundo na pag-take off ng eroplanong ito. Ang naging problema ay ang fuel control. Ang fuel control, mga sangkay, na siyang nag-generate ng power para po umandar ang eroplanong ito ay inoff ng kung sino mang tao. A preliminary report into the investigation in India found that just seconds after takeoff, fuel control switches abruptly moved to the cut-off position, starving the engines of fuel and triggering total power loss. Yan po ang nakita, mga sangkay, ng mga investigador. Nalaman po nila sa black box ang pagtatalo ng dalawang piloto. Nagtatalo po sila, mga sangkay, dahil nung nag-take off na sila, laking gulat na lamang po nila nung tingnan nila ang eroplano na naka-off, mga sangkay, ang fuel control. Ibinaba ito, mga sangkay, na ang ibig sabihin, hindi aandar ang eroplanong ito. Kung kaya't mapapansin po ninyo na matapos lumipad ito, mga sangkay, dahan-dahan po itong bumaba ng bumaba hanggang sa naganap na nga po, mga sangkay, ang nakakakilabot na pangyayari. Rinig, mga sangkay, ang mga boses ng mga piloto na nagtatalo kung sino ba talaga ang nag-off. Naibalik naman nila, mga sangkay, o na-switch on nila ang fuel control. Subalit, ayon sa report, late na at hindi na po kinaya ng eroplano at tumama na po ito, mga sangkay, sa isang building. Ang tanong dito na pinag-uusapan na ngayon, mga sangkay, ng mga investigador, sino ba talaga ang salarin? Ang mga piloto nga ba na nagtatalo o mayroon pang ibang nanabutahe? Ito na po ang tinututukan nila ngayon, mga sangkay. Animoy pelikula o movie, mga sangkay, ang investigasyon o pangyayari sa eroplanong ito. Sino ang salarin? May nanabutahe nga ba? Kasi ngayon, mga sangkay, pinag-uusapan na po ng mga investigador na mayroon pong nagsabotage sa eroplano dahil imposible na may magbababa daw o magsi-switch off sa fuel control sa eroplanong ito. Isa nga ba sa mga piloto ang salarin o mayroon pa pong ibang may gawa nito para isabotahe ang kumpanya ng eroplanong Air India? Every time nasasakay po tayo ng mga sasakyan, kahit ano pa yan, humaging eroplano, mahalaga po, mga sangkay, ang pananalangin. Huwag po natin kalilimutan na hilingin sa ating Panginoong Diyos ang gabay at proteksyon. Hilingin natin na ang mga anghel ng ating Panginoong Diyos ay ipapadala niya para gawin pong safety ang inyong mga lakad saan man dako tayo paruroon. Huwag po nating kalilimutan ang manalangin sa ating Panginoong Hesus, sapagkat sa kanyang pangalan may kaligtasan.
Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.